DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Biyernes na tayo ngayon, 25 ng Oktubre 2024. Sa ulo ng ating mga balita, Bagyong Christine, babalik pa. Bagyong Leon, susunod namang papasok sa bansa. Mga namatay dahil sa Bagyong Christine, umakyat na sa 26. Pasok sa eskwela at trabaho sa gobyerno sa buong Luzon, suspendido pa rin. Pagdinig sa mga kaso ni Pastor Apollo Kibuloy, tinapos na ng Senado. Lalawigan ng Cavite isinailalim na sa state of calamity dahil sa Bagyong Christine. 5 miyembro naman ng Dawla Islamia patay sa sagupaan laban sa militar sa Lanao del Norte. Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating Action Radio Station sa Luzon, Visayas at Mindanao, 91.7 BNFM Radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Sa detalye ng ating mga balita, bahagyang humina na ang severe tropical storm Christine. Nasa kanlurang bahagi na ng karagatang sakop ng Ilocos Region. Sa pinakahuling bulletin ng Pag-asa, namataan ang sentro ng bagyo sa layong 115 km kanlura ng Bacnotan, La Union. Taglay pa rin ang bagyo, ang lakas na hangin umabot ng 75 km bawat oras malapit sa gitna. At pagbugso na 115 km bawat oras. Sa kabila nito, inaasahan namang lalabas na ng PAR ang Bagyong Christine ngayong araw. Nananatili pa rin nakataas ang signal number 2 sa malaking bahagi ng Luzon habang mabagal na kumikilos sa norte ang Bagyong Christine. Sa uling ulat ng Pag-asa, nakataas pa rin ang signal number 2 sa Cagayan kabilang ang Babuyan Island. Gayon din sa lalawigan ng Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Vizcaya, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, kasama ng Metro Manila, northern portion ng Cavite, northern portion ng Rizal at northern portion ng mainland Quezon. Nakataas pa rin ang signal number 1 sa Batanes, natitirang bahagi ng Rizal at Cavite, Batangas, Laguna, nalalabing bahagi ng Quezon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, kabilang ang Lubang Island, Marinduque, Romblon, northern portion ng mainland Palawan, kabilang ang Calamian Group of Island, ang Cuyo, Calayan Island, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Masbate. Signal number 1 din ang nasa ilang bahagi ng Visayas, kasama dito ang Aklan, Capiz, Antique, Caluya Island, Iloilo, Bantayan Island, western portion ng Northern Samar at northern portion ng Samar. Inaasahang lalabas na nga ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Christine, pero posibleng babalik pa ito sa bansa. Sa forecast ng Pag-asa, nakikita nila ang senaryo na maglulup o iikot sa West Philippine Sea ang bagyo sa linggo, October 26 at babalik sa Philippine Area of Responsibility. Pero sabi ho naman ng Pag-asa, nakadepende ang senaryo na ito sa magiging kilos sama ng low pressure area na nasa silangan ng PAR na inaasahan ding magiging bagyo sa loob ng 24 oras. Oras na mapunta sa West Philippine Sea ang Bagyong Christine, mananatili pa rin itong severe tropical storm category sa susunod na 5 araw, ngunit hindi inaalis ang posibilidad na umabot ito muli sa typhoon category. Samantala, kapag pumasok na ang bagyo na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, tatawagin naman ito sa lokal na pangalang Bagyong Leon. Samantala, kasama na natin si Ben Estreja para mas maintindihan natin ito pong sitwasyon ng Bagyong Christine. Benny, good morning. Good morning po sa Sir Angel, ganyan din sa ating mga taga-subaybay. Meron tayong update po as of 2 in the morning po ito. Si Bagyong Christine ay nasa 115 kilometers west of Bacnotan, La Union, nasa may West Philippine Sea at may taglay na hangin na 95 kilometers per hour malapit sa kanyang sentro. May gustiness hanggang 115 kilometers per hour. At kumikilos pa rin ng mabagal at 10 kph pahilagang kanluran. Lalabas ito ng ating PAR pagsapit po mamayang hapon, subalit paglabas niya ay makaka-apekto pa rin sa maraming lugar po dito sa Luzon yung hangin at saka po yung mga paulan.
As of now, actually, meron po tayong orange warning sa Zambales and Bataan. So, ibig sabihin po, hanggang mamayang madaling araw ay meron pa rin tayong mararanasan doon ng mga intense na ulan. Habang heavy rains naman po or yellow warning sa may Tarlac, Pampanga, Cavite, Batangas at ilang bahagi po ng Quezon Province. Kaya't mag-ingat pa rin po sa mga banta ng baha at landslides. Ang natitirang bahagi ng Calabarzon, itong Metro Manila and Central Luzon, may light to moderate with the times heavy rains po sa mga susunod na oras. Kaya't magbantay pa rin po at magpag-coordinate sa yung mga local disaster risk reduction and management offices kung kinakailangan po ng paglikas. Signal number 2 pa rin po ay sa may Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, hanggang dito po sa may Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, signal number 2 pa rin, ganyan din sa northern portion of Cavite, northern portion of Rizal, at northern portion of mainland Quezon. Signal number 1 naman sa Batanes, rest of Rizal, rest of Cavite, Batangas, Laguna, rest of Quezon, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, northern portion of mainland Palawan, ngayon din sa Camarines Norte and Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Aklan, Capiz, Antique, Iloilo, Bantayan Islands, western portion of northern Samar, at northern portion of Samar. Yan muna latest mula dito sa weather forecasting po na Pag-asa. Balik po sa inyo. Benny, ano yung probability na mag-loop back itong si Christine? So far po, consistent naman yung ating forecast track na makikitang babagal po siya over the weekend. Tapos mag-loop back nga po at tutungo ng opposite direction. So ibig sabihin, pabalik na uli sa direksyon na patungo sa Luzon. At nakikita po natin yan pagsapit po ng Lunes onwards. Pero mataas pa rin po yung uncertainty na tinatawag. So mari pa rin magbago ito, mari pang umakyat ito ng bahagya or bumaba ng bahagya or humina palalo habang nandun po sa may karagatan. Pero nag-i-interact na siya dito sa papalapit na isa pang sama ng panahon? Yung isa naman po, isa ay nasa around 2,300 kilometers east of Mindanao po. Ibig sabihin napakalayo niya. Malayo. Bagyong Christine para magkaroon sila ng interaction for now. Pero pumasok na ng PAR? Malayo pa po. In-expect pa naman siyang papasok po by weekend. Weekend. Ay, na bang yung Friday po? Friday na ngayon eh. Opo, so malapit na pala. So Sunday po, Sunday. Sunday pa ang pasok niya? Opo. Wow. Anong sitwasyon itong papalapit na sama ng panahon? Yung sa matubig ba? Opo, doon sa ating latest track kasi posibleng aangat siya doon sa may PAR, sa may east of Batanes, but then medyo susubsub po ng bahagya papalapit doon sa may northern Luzon. Kaya posible magdala pa rin ito ng mga paulan at saka po may dala rin itong malakas na hangin sa may Luzon. Nakakailan na tayo for October? Isa pa lang po, si Christine pa lang. Si Christine pa lang ba? Apo. Kung sakasakali, pangalawa si Leon? Apo. Okay. Ilang bagyo ba inaasahan natin ng October? 2 to 3. 2 to 3. Tapos November po is 1 or 2. 1 or 2. Susmi, pero sana naman hindi na kasing perwisyon nitong si Christine, ano? Opo. Grabing tubig eh. Kakaibang bagyo po ito. Oo. Pero dito sa Metro Manila, after yung naranasan nating magdamag na pag-ulan, hindi na ganun kalakas inaasahan natin today? We're expecting naman po na mag-improve yung weather over Metro Manila. May mga light to moderate rains pa rin sa morning and mas kakaunti na po by afternoon. Oo. Akala ko nga, nabawasan na yung tubig niya dahil tumama ng Sierra Madre. Wala pa rin eh. Ganon din yung ibinuho sa Laguna at saka sa Cavite. Opo, ang nakakapagpahina actually yung nambahagya ay yung hangin. Pero yung ulan, posible nga ma-enhance po actually kapag dumaan po sa mountains. Ganun ba yun? Opo, may mga pag-aaral po regarding doon. Hangin lang palang hihina pero yung dala niyan, tapos kalbo pang bundok natin, isa pa yung problema, no ha? Sige. So ang reloop kung sakasakali ay towards sa Sunday pa, hindi ngayon? Apo. Sige. Okay, nakapagpapahinga naman kayo dyan, Benny?
tinatry naman po. Kawawa. Vitamin C ha, dagdagan ng vitamin C, Benny ha. Thank you. po. Ingat, Benny. Thank you. And then po, Si Benny Estrella mula po sa Pag-asa. Ay, sus, may Ginoo. So, Umaga Pilipinas. umakyat pa sa 26 ang bilang ng mga nasawi sa pananalasa ng Bagyong Christine sa malaking bahagi ng bansa. Kabilang dito ang 20 nasawi sa Bicol Region kung saan 7 ay mula sa Naga City, 5 sa Catanduanes, 4 naman sa Albay, 1 sa Camarines Norte, Camarines Sur, Sorsogon at Masbate. Sa Quezon, 1 ginang namatay matapos malunod sa tubig baha habang 1 bata naman ang nahulog sa kanal, binawian din ang buhay. Sa opisyal na tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, ito ang kumpirmadong patay, kabilang ang 6 naman sa Bicol. Nasa 7 naman ang nawawala, kabilang ang 1 mangingisda sa Bulacan at meron ding 1 sa San Fernando, La Union. Samantala umabot naman ang 1.67 million individuals o 345,000 families ang naapektuhan ng bagyo sa Bicol Region, habang 520,000 o katumbas ito ng 138,000 families ang nasa Eastern Visayas. Apektado rin ng bagyo ang 433,000 katao o 88,000 families sa Barm, 78,000 individuals o 19 families sa Soxargen, 35,000 katao naman o 9,000 families sa Mimaropa. Alam mo ninyo, pagka nakita rin nyo yung mga picture na ipinadala ni Mayor Senny Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas, ako, kaawa-awa din ho yung sitwasyon, ano ha? Oo, tsaka yung mga, anong tawag dito? Mga debris, mga pinagputulan ng puno. Yun ang tumatama ho dito sa tangay ho ng tubig baha. Ingat po kayo dyan, Mayor Senny Mendoza at ating mga kababayan dyan po sa Talisay, Batangas. Sinuspindi muli ng Malacanang ang pasok ng mga estudyante sa lahat ng antas ng paaralan sa Luzon. Gayon din ang pasok sa trabaho na matanggapan ng gobyerno sa ikatlong sunod na araw. Dahil na rin ito sa patuloy na pananalasa ng Bagyong Christine na nagpabaha sa Luzon, habang ilang lugar ay nakaranas din ng pagguho ng lupa, marami pang lugar wala pang kuryente. Pirmado ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang deklarasyon ng suspensyon ng klase at trabaho, habang ipinaubaya ng Malacanang sa mga pribadong kumpanya kung tuloy ang kanilang trabaho ngayong araw. Pinag-aaralan na ng Department of Education ang mga araw na nawala sa mga estudyante dahil sa sunod-sunod na suspension ng klase sa mga paaralan bunsod ng Bagyong Christine. Pag-amin ni Education Secretary Sanay Angara, labis na naaalarma ang ahensya sa madalas na suspension ng klase. Bunsod nito, inaalam na ng DepEd kung posible bang magawa o magsagawa ng make-up classes at kung kailan naman ito gagawin. Sa kabuuan, may 37,375 na mga paaralan sa buong bansa ang nagsuspende ng klase mula pa noong Lunes dahilan upang maapektuhan ang pagkatuto ng nasa 19 million na mga estudyante. Ayon pa kay Angara, bukod sa Saturday classes, tinitingnan na rin ang opsyon ng blended learning upang mabawi ang nawalang araw sa mga paaralan. Posibleng gawin ito sa mga senior high school students lamang. Dredging vessel sumadsad naman sa Binmali Beach sa Pangasinan, bunsod ng malakas na hangin, dala pa rin ng Bagyong Christine. Masantos siya kawasanid si Kamin sa ating mga kababayan dyan sa Pangasinan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo. Freddy, good morning. Laking gulat ng mga residente sa barangay Binlag, Binmali, Pangasinan nang makita nila ang malaking barko sa beach malapit sa Baywalk. Ayon kay Philippine Coast Guard Lieutenant Junior Grade John Luis Sibayan, commander ng Philippine Coast Guard Pangasinan, ang barko ay MB Xavier 1, isang dredging vessel na nakabase ito sa Port of Irene sa Cagayan Valley, na kapag bermant ay lumilipat sa Port of Sual for sheltering dahil sa maalon sa Cagayan at dahil mabato ang anchorage area sa lugar, kaya nagpasya ang vessel master na lumipat ng anchorage sa Lingayen area kung saan dito sila napadpad ng malakas na hangin dala ng Bagyong Christine dakong 3:00 ng madaling araw kahapon. Ang nasabing barko ay may 13 crew na wala namang nasaktan. Siya nga grounded pa o nakasadsad pang nasabing barko at pag bumuti na ang panahon ayon kay Lieutenant Junior Grade Sibayan, ipapacheck nila ang pinsalang dulot nito sa lamang dagat at binabantayan din ngayon ang posibleng oil spill. Ito si Freddy Pajardo, Aristarte, tag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy Pajardo. Ingat ho kayo dyan. Magandang umaga, Pilipinas!
Baka kayo po ay may mga lakad pa rin ho ngayong araw na ito. Huwag kalimutan magbaon din ng proteksyon laban sa mikrobyo. Dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% ay isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% ay isopropyl alcohol. Pero maghapon man natin itong gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound, improved alcoholone. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butika at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Kasunod naman ang pananalasa ng Bagyong Christine, binigyan din ni Senator Amy Marcos na nangangailangan ng maglaan ng pondo para naman sa green infrastructure sa 2025 national budget upang matugunan ang suliranin sa bagyo at mga pagbaha. Ayon sa Presidential Sister, magsisimula ang pagtugon sa climate change sa simplong solusyon sa mga pamayanan gaya ng pagpapalawak ng mga taniwan ng bakawan at pagtatanim ng katutubong bayog o bambusa espinosa na dati nang ginagamit sa tradisyonal na pabahay at paggawa ng gabyon. Iminungkahi rin niya ang paggamit ng mga permeable na mga material bilang pamalit sa mga simento o gray infrastructure. Ganyan din ang pagbuo ng pilot model ng isang sponge city na kayang sumipsip at makatayo sa mga malalakas na mga pag-ulan tulad ng mga proyektong ginamit naman sa China at India. Ayon pa kay Senator Amy, dapat mapondohan ang green infrastructure sa kauna-unahang pagkakataon lalo pat laging nakatuon ang budget sa green infrastructure na puro konkretong infrastruktura pero hindi permeable at hindi kayang sumipsip ng tubig-ulan. Idinagdag pa ng mababatas na kailangang mag-invest ang gobyerno sa mga solusyon tulad ng vertical parks, rooftop gardens at void decks dahil lumalala na ang epekto ng climate change. Bagamat magastos na niya ang pagpapatayo ng mga malalaking underground cisterns tulad ng Amsterdam at sa Singapore, mas mahal naman ang magiging kabayaran kung buhay, negosyo at tahanan ang masisira. Batay sa ulat ng United Nations, sinabi ni Senator Marcos na kabilang ang Pilipinas sa mga bansang pinakamahina pagdating sa mga sakuna. Pero sa pamamagitan ng pamumuhunan sa green infrastructure, mapapalakasan niya ang kakayahan natin na makapagbigay o makibagay sa mga epekto ng climate change. Magandang umaga kay Mayor Gard Bontojo. Sabi ni Mayor Gard, sila ho nagpasimula na ng pagtatanim ng bakawan dyan po sa Romblon. Nakahanda na ang Department of Agriculture na muling taniman ang mga sakahan na napinsala ng Tropical Storm Christine sa sandaling humupa ang mga baha. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., nakapreposisyon ang mga binhi sa mga lugar na sinalanta ng bagyo. Pinasimula na rin umano ng DA ang maagang pag-aani ng mga magsasaka. Dinilisan ang pamimili ng palay ng National Food Authority bilang preemptive measure sa pinsala at para madagdagan ang reserba ng bigas. Dismayado naman si Laurel sa napaulat na sa kanyang epekto ng Bagyong Christine sa produksyon ng palay, lalo anya't panahon sana ng anihan ngayong wet season. Yan man, ikinatuwa naman ng kalihim na nasa 70% ng mga lugar na nataniman ng palay ngayong wet season ay naani na. Kasalukuyang nasa Washington DC si Secretary Chu Laurel para dumalo sa Agriculture and Food 2024 World Bank Annual Meeting. Tatalakayin din ni Laurel ang iniulat ng Masagana Rice Industry Development Program na inaasahang pagkalugi ng 358,000 metric tons ng aning palay mula sa 19.41 million metric tons para naman sa taong ito. Samantala, bilang suporta naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa naging desisyon ng Kamara de Representantes na kanselahin ang nakatagdang pagdinig upang maituon ang atensyon ng mga babata sa pagtulong sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Giniit ni Speaker Romualdez ang kahalagahan ng mga opisyal ng gobyerno kasama ang mga miyembro ng Kamara na kinakailangan ng kanilang mga constituents sa kritikal na panahon. Kinilala rin ni Speaker Romualdez ang mabilis na aksyon ng Kamara kaya't nakabuo ng 411 million pesos na halaga ng tulong na ipinadala naman sa mga nasalanta. Matatandaan na nakipag-ugnayan si Speaker Romualdez upang agad na makapagpalabas ng 390 million pesos na halaga ng cash assistance sa 22 distrito na apektado ng bagyo sa Bicol Region, Eastern Visayas, Calabarzon, Mimaropa, gayon din sa 4 na party list representatives na nakabase sa mga rehiyong ito.
Sinabi naman ni House Deputy Secretary General Soponias Punyong Gabunada ng Office of the Speaker at ang Tingog Party List, may nakahandang tig 2,500 relief pack para sa bawat kinatawan o kabuang 62,500 packs, nagkakahalaga ng 21 million pesos mula sa Disaster Relief Funds ng Office of the Speaker upang matulungan ang mga nasalanta ng bagyo. 23 na makalipas ang alas 4 ng umaga, 123 pamilya namang nasa evacuation facility sa Bataan. Personal na hinatira ng food pack ng ilang opisyal ng gobyerno. Detalye ng balita mula kay Danny Cumilang, RH37. Danny, good morning. Personal na hinatira ng food pack ni Pusong Pinoy Party List, Jet Nisay at ni Bataan Governor Joey Garcia ang mga nasa evacuation facility sa bayan ng Abukay at Orani, Bataan kagabi na may bilang ito na 123 pamilya. Ayon sa talaan ng Orani, nasa 55 pamilya ang nasa evacuation facility na may bilang ito na 218 individual. Habang sa Abukay ay 68 family na posibleng madagdagan pa niya ang bilang, ganun din sa Orani dahil sa patuloy na pag-ulan mula kagabi hanggang sa ngayon. Ayon kay Kong Jet Nisay, ang tulong na kanilang ipinaabot ay mula umano sa DSWD at sa kanyang tanggapan. Meron din umano sa Orion sa evacuation facility na kanila ding hinatiran ng tulong ng food pack kagabi. Danny Cumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paaba kay kayungan sa ating mga kababayan po naman sa Pampanga. Lalaking senior citizen na lunod sa Chico River sa Sabangan Mountain Province. Kaya't nagsasagawa po ng search and rescue operation. Detalye ng balita mula kay Romy Gonzalez sa RH41. Romy. Hindi pa natatagpuan ang katawan ng isang 60 taong gulang na lalaki na tinangay nang lumaragas ang tubig sa Chico River, particular sa Sabanglayaan area sa Lusad, Sabangan Mountain Province kahapon ng tanghali. Kagad na nag-deploy ang Bontoc Emergency Operations Center ng 5 composite teams para makipagtulungan sa search and rescue operation ng Sabangan para hanapin ang biktima na pagkalunod na nakilalang si Francis Angel. Nagpadala si Bontoc Mayor Jerome Tudlong Jr., chairman ng Bontoc Municipal Disaster Risk Reduction Management Council, ng 2 incident management teams na nasanay sa water search and rescue para ihanda ang mga kagamitan at tutulong sa search and rescue operations sa kahaba ng Chico River, particular sa Barangay Tukukan, Bontoc. Nag-deploy naman ng mga miyembro ng Bontoc Bureau of Fire Protection sa bahagi ng Kadjog para magsagawa rin ng katulad na operasyon para hanapin ang nalunod na biktima. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Jose Aguina. Maganda umaga, Pilipinas! Naibag na bigat sa ating mga kababayan dyan po sa Norte. Unahin natin ang kaligtasan ng bawat isa. Ito naman ang malungkot na pahayag ni Senator Bongo sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Ayon kay Senator Go, sisikapin niyang makatulong kagad kasama ang malasakit team sa mga calamity-stricken area. Sa kasalukuyan, mahigpit na nakikipag-ugnayan si Senator Go sa pamamagitan ng kanyang malasakit team sa mga local government na executives kung ano may tutulong ng kanyang tanggapan. Sinabi pa ng Senador bilang chair ng Senate Committee on Health, sa mga nangangailangan ng medical assistance kapag ligtas na at humupa ng sitwasyon, huwag mag-atubaling gamitin ang karapatan sa mga malasakit centers sa kanilang lugar. Anya, pera ng mga Pilipino yan at ibinabalik lamang sa inyo. Kaugnay nito, nanawagan din si Senator Go sa mga mamamayan na isama sa kanilang panalangin ang mga kababayan nating nasalanta para muling makaahon sa dinadaanan nating kalamidad. Sila, sana po'y ligtas sila. At may pakiusap lang po ako, may panawagan po ako sa ating mga kababayan. Magtulungan po tayo. Sino ba naman magtutulungan kung hindi tayo po kapwa nating Pilipino? Huwag po natin pabayaan yung mga nasalanta ng bagyo. Alam ko yung mga kagawad, malaki po ang inyong magiging parte sa pagtulong. Kayo yung frontline na services. At kailangan po ng ating mga kababayan ng tulong ngayon. Ako naman, ang aking malasakit team, sa abot ng aking makakaya ay patuloy po akong tutulong. Ngayong araw na ito, ang aking mga staff ay nag-coordinate na po kami sa iba't ibang LGUs sa buong Pilipinas, sa Naga, sa Albay,
at sa iba't ibang bayan po sa Catanduanes. Ang dami pong naging biktima. Dito sa Luzon, puro Luzon halos ang tinamaan po ng bagyo. Magtulungan po tayo at pagpauwi nyo, nakikiusap po ako sa inyo, mag-ingat po kayo sa inyong pagbabiyahe pauwi sa inyong mga probinsya. Tulungan po natin, unahin nating tulungan yung mga nasalanta. Nagpadala na rin ang pamahalang lungsod ng Makati ng Search and Rescue Team sa rehiyon ng Bicol upang saklolohan ang mga nagsasagawa ng mga rescue operations. Inihayag ni Makati Mayor Abby Binay na lagi naman silang handang tumulong pati sa iba pang mga lokalidad sa abot ng kanilang makakaya tuwing panahon ng may sakuna. Ayon kay Binay, nagtalaga na sila ng 27 mga tauhan, kinabibilangan ito ng Technical Search and Rescue Responders, gayon din ng mga Emergency Medical Service Providers. Kompletoan niya ang Makati contingent na patungo na ng Bicol Region ng mga komprehensibong set ng water search and rescue equipment. Pati na yung mga steel at rubber boats, medical supply, high angle na search and rescue gear at personal protective equipment. Bilang karagdagan sa mahalagang kagamitang ito, nagpadala rin ang team ng Makati ng self-sustaining assets tulad ng mga generator sets at urban search and rescue shelter. Nagpadala na rin ang Makati Disaster Risk Reduction and Management Office ng 4 na rescue vehicle, 2 basic life support ambulance at 1 canter truck para sa mas maigting na para mapaigting pa ang kanilang relief efforts. Samantala, mga mamis, medyo i-delay natin ang paglo-laundry ha. Hindi matutuyo yan. Kunoto ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. Ba't mapahirapan ang self-con sa Pride? Easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain-away formula, tanggalang matitindi mancha based on test at chocolate, mud, and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. Alas 4:30 ang oras sa buong Kapuluan. Sumampa na sa 2 milyong katao o 431,738 families ang apektado ng Bagyong Christine. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, ang mga residenteng ito ay mula sa Ilocos Region, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Bicol, Eastern Visayas, gayon din sa Central Visayas at Central Visayas. May mga naapektuhan din mula sa Zamboanga Peninsula, Caraga, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at Cordillera Administrative Region. Ganun ho kalawak ang perwisyong dinala ng Bagyong Christine. Idineklara na rin ang state of calamity sa buong probinsya ng Cavite. Inanunsyo ito ni Governor Atina Tolentino dahil sa pananalasa ng Bagyong Christine sa malaking bahagi ng Luzon. Kasunod na rin ito ng isinagawang situation briefing ng Cavite PDRRMO kasama ang gobernadora. Layon ang pagdedeklara ng state of calamity sa probinsya na magamit ang kanilang calamity fund para sa mas mabilis na aksyon at tulong sa mga kababayang nasa lanta ng bagyo. Kasalukuyan pa rin binabayo ng malalakas na ulan at hangin ang lalawigan habang nakataas pa ang signal number 2 sa buong lalawigan ng Cavite. Nasa state of calamity din ngayon ang 13 lugar sa Eastern Visayas matapos malubog sa tubig baha. Epekto pa rin ang pag-ulan dala ng Bagyong Christine. Kabilang sa mga lugar na nasa state of calamity na ang Samar Provinces at kinabibilangan ito ng Maydulong, Borongan City, San Julian, Sulat, Taf, Canabid, Andolores, Maslog, Oras, San Policarpio, Arteche, Jipapad, lahat yan ay nasa Eastern Samar, maging ang Lope de Vega na nasa Northern Samar. Matindi naman ang pagkalubog sa tubig baha ng bayan ng Jipapad kung saan 13 barangay ang binaha kasunod ng 2 araw na pagulan. Ayon kay Governor Benny Bardone, apektado ng 5 talampak ang pagbaha ang supply ng pagkain at tubig sa Jipapad. Ito ang dahilan kung bakit kaagad na nagpadala ang provincial LGU ng 100 sako ng bigas at 10,000 bottled water sa mga apektadong pamilya. Sinabi pa ni Governor Bardone na halos sa 7,000 pamilya o nasa 34,000 residents ang apektado ng Bagyong Christine. Mahigit naman sa 1,000 ang lumikas. At habang binabaha po ang maraming panig ng Kapuluan, nakaranas naman ng water interruption ang Ninoy Aquino International Airport Terminal 1. Ito'y matapos na pumutok ang main na linya ng tubo ng tubig sa paliparan.
Dahil dito kanya-kanya munang igib ng tubig mula sa rasyon ng mga bumbero ma-stop ng paliparan para may magamit sa panghuhugas at pambuhos ng mga pasahero sa kanilang mga CR. Ikinidismaya naman ang naranasang water interruption. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Ayos Alang tubig ang NAIA Terminal 1. Suporta sa lokal na produkto, tiniyak naman ng Pangulong BBM sa mga MSMEs. Detalye na balita mula kay Rose Babiera. Rose, good morning. Babalikan natin si Rose o mga misi. Sa may araw si Mister pag-uwi galing ng trabaho, abay dalian sa germ sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis, gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ng kuti sa presyong abot kaya 12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misi, I challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit, may malasakit, sulit na sulit. At habang inaantabayan po natin ang report ni Rose Babiera, eto muna. Mahiwagang tunog. Ha? Ayan, ha? Hindi ho yan balde na ginagamit ng mga staff dyan sa NAIA Terminal 1 para maghakot ng tubig. Ayan. Ay, susmigin no. Hindi rin ho yan tabo na ginagamit natin habang tayo naliligo gamit ang Shield Bath Soap. Ha? Ang magbibigay ba tayo ng malupit na clue? 15,000 na eh. 15,000 na po ang premyo nag-iintay ngayon sa Mahiwagang Tunog. Ang gawin nyo na lang, puntahan ho ninyo yung website ho ng Angko Madrona. Tingnan ho ninyo, nandun ho sa logo yung pong hinahanap nating item. Isang item and nandun, yung pangalawang item naman bahagi po ng mga responsibilidad o katulad po ng responsibilidad ng isa sa mga figure na nandyan. Ang inyong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagtatext, ha? Empty space, name slash, address slash, contact number slash at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaaring mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Ulitin natin 0919-282-6485. Kung kayo po isasali naman online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Last day nga pala ng submission ng entry para po sa radyo natin Excellence Award 2024. Hanggang mamayang hating gabi na lang, ha? Hanggang alas 12 ng hating gabi. Pwede hong inominate ang mga paborito ninyong DJ, announcer, news reporter, pati na ang paborito ninyong mga programa. Para makapag-nominate, bisitahin lamang ang official Facebook page sa Radyo Natin Nationwide o kaya diretso na lamang sa website na radyonatin.com/awards. Ayan, tapos may link ho dyan kung paano ho kayo makapag-nominate. Ano pang iniintay nyo? Magpadala na ng inyong mga nominations dahil hanggang October 25 lamang ng hating gabi o ngayong araw na ito ang pagsusumite ng inyong pong mga nominees. Ayan, ha? At ang sino mang qualified nominator, halimbawa, nanalo ho yung inyong ninominate, ano ha? Yung pong qualified nominator, matik mananalo ng 5,000 piso kapag inanunsyo na natin kung sino ang mga winners sa ating Radyo Natin Excellence Awards 2024. Magandang umaga, Pilipinas! 36 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Ay, oras na para ho tayo mag-ultabayo. Ano ho ang ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa napakahabang clinical trial dyan po sa Japan, kaya't hindi po ito kwentong kutsero. Ito ho'y napatunayan na sa mga pag-aaral. At ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Ano pong ginagawa nito? Pagpasok po sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Ayon po sa mga dalubhasa, yung po naman na tinatawag na
commander ng ating immune system. Kaya pagpasok po ng ultamayo ng postbiotic sa ating katawan, tinataboy ho nito yung mga toksin sa ating katawan habang tayo po'y natutulog. Nagkakaroon tayo ng panibagong sigla, pinalalakas ang ating immune system at nalalabanan po ang iba't ibang mga sakit. Nagkakaroon pa tayo ng magandang tulog. Pagka magandang tulog, magandang gising. Pag magandang gising, magandang disposisyon ninyo kahit kayo'y humaharap sa stress, pagod at puyat araw-araw. Ayan ha. So, ano pang iniintay po ninyo? Mag-ultamayo na. Pero sabi ho ng mga dalubhasa, mas maganda 2 kapsula bago humatulog o mga 1 oras bago humatulog, mag-take po tayo ng Ultabayo. Available po ito sa Lazada, Shopee. Siguraduhin lamang na galing po ito sa Teoxys Health Ventures. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, mag-text lamang sa 0917-110-6580. Huwag natin din kalimutan na ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Joann's Pharmacy, Curamed at iba pang mga pangunahing butika. No, ha? Ito po'y halal certified kung kaya't nire-rekomenda ng mga doktor. Yan po ang Ultabayo. Samantala, kasama pa rin ang lungsod ng Maynila sa mga nagpadala na ng rescue team sa lalawigan ng Bicol. Sinabi ni Manila Mayor Hanny Lacuna, nakasado na ang pagtungo ng 14-man team ng pamahalang lungsod ng Maynila upang tumulong naman sa mga nasalanta ng Bagyong Christine. Ayon kay Mayor Lacuna, responsibilidad ng bawat lungsod na tumulong sa kapwa Pilipino tuwing panahon ng krisis. Hinikayat naman niya ang mga nasalanta na magdasal, huwag mawawalan din ang pag-asa sa pagsubok na ito. Samantala, sinabi din ni Mayor Lacuna, tinitiyak rin niya sa mga Manilenyo na handa rin naman ang pamahalang lungsod sakaling silang hagupitin ng mga kalamidad. 39 na makalipas ang alas 4 na umaga. Mamaya na nating pasanahan yung iba pang mga balita. Ano, ha? Good news muna tayo. Good news. Dito muna tayo sa showbiz. Alam ba ninyong si Sanya Lopez napaiyak sa mga comfort women? Ay, teka muna. Bakit ganun? Parang tinamaan din naman. Ayun. Magandang umaga, Pilipinas! Yan po naman ibang balita sa atin ni Gorgie Rula. Gorgie, good morning! Hindi napigilan ni Sanya Lopez na maging emosyonal nang humarap ito sa media kahapon para mapag-usapan ang tungkol sa mga comfort women. Isang comfort woman si Sanya Lopez sa drama series nilang Pulang Araw sa GMA7 at kasama rin ang isa pang gumaganap na comfort woman na si Ashley Ortega na humarap nga doon sa MediaCon kahapon sa Kamuning Bakery. Bago nila sinimulan ang taping nito, may nakausap silang mga comfort women at talagang nag-iiyakan sila nang isinalaysay ng 2 lola kung gaano kasakit ang mga pinagdaanan nila sa mga Hapones noong panahon ng giyera. Pero ang nakakalungkot, hindi raw sila binigyan ng pagpapahalaga ng ating gobyerno dahil hindi sila nabigyan ng hustisya kahit maglabas man lang daw ng apology ang gobyerno ng Japan. Kaya nang napag-usapan ito sa media conference kahapon na kung saan ay humarap ang mga advocates na sumusuporta sa mga buhay ng comfort women na sina Teresita Angsi, Congresswoman Arlene Briones, Attorney Virginia Suarez, Sharon Cabusaw Silva ay hindi napigilan ni Sanya na maging emosyonal nang magbigay ito ng kanyang mensahe. Narito pa ang ilang bahagi ng pahayag ni Sanya Lopez. Kailan kaya nila matatanggap yung hustisya na nararapat para sa kanila? Kasi konti na lang sila. So kailan pa? Ito po. Sobrang pasensya na po dahil nung nakakausap ko po kasi sila. Sobrang durog na durog rin po ako. Yan ang bahagi ng pahayag ni Sanya Lopez. Samantala, pinuri nga ang GMA7 na nakagawa sila ng ganito kagandang drama series. Ang Pulang Araw dahil dito ay mapapanood ng mga kabataan ang tunay na nangyari noong panahon ng giyera na hindi naman ito napag-usapan sa kanilang paaralan. Gorgie Rula po nag-uulat mula sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie Rula. Magandang umaga, Pilipinas! 42 makalipas ang alas 4 na umaga, ang pagbaba ng self-poverty ratings ng ikatlong quarter ng taon ay bunga ng pagsisikap ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos sa matugunan ang kahirapan sa bansa. Reaksyon ito ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa survey ng tugon ng Masa Octa Research. Isinagawa mula August 28 hanggang September 2.
Sa resulta ng survey, bumaba ng 5% point ang self-rated poverty o katambas ito ng tinatayang 1.4 million na pamilyang Pilipino na itinuturing ang kanilang sariling hindi mahirap. Bumaba rin ang self-rated hunger mula 16%. Naging 11%, ibig sabihin 1.3 million na pamilya ang hindi na nakaranas ng kawalan ng pagkain. Kinilala ng Romualdez sa mga programa ng Pangulong Marcos gaya ng tulong sa pagkain at iba pang mga social safety nets sa pagbaba ng bilang ng mga mahihirap na Pilipino. Balak naman ang isang grupo ng mga negosyante sa Malabon City na magkainan ng lawsuit laban sa lungsod dahil sa umano'y mataas na buwis at malawakang problema sa basura. Ayon kay City Councilor aspirant Paul Cabrera, may-ari ng mga apartment business at courier service ng Malabon, ito ang dahilan kung bakit may ilang mga negosyanteng tumigil na sa operasyon. Tumawid bakod na sa ibang lungsod. Sa isang forum sa Quezon City, binatikos niya ang umano'y corruption sa pamamahagi ng ayuda ng DSWD sa Malabon City. Sa barangay level pa lamang niya, meron ang mga anomalya sa distribusyon dahil pinapaboran ng ilang barangay official ang kanilang mga kaanak at mga kaibigan. Sinabi pa na Cabrera, ang mga nabanggit na problema ang nagtulak sa kanya na kumandidato upang makabalik sa pagiging konsehal ng lungsod. Magandang umaga ho sa mga taga Malabon. Kumusta na mga basura ninyo? Malinis na uli, ano ha? Tinangay na ng tubig baha. Oy, i-verify mo nga dyan na Edwin Duque. Totoo ba na habang binabayuho ni Christine ang Metro Manila, kasama siyempre ang Malabon, yung kanilang mga opisyal ay nakabakasyon? Maganda umaga, Pilipinas! Mega Jumper tuloy sa Tacloban. Halos 3,000 trabaho naman ang available. Detalye na balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32. Jimmy. Halos 3,000 job opportunity ang bubuksan ngayong araw sa Mega Job Fair sa lungsod ng Tacloban. Ito ang sinabi ni Public Employment Office Chief Rowena Mati sa isang panayam. 2,700 mga local at overseas na trabaho ang kailangan at isasagawa ito mamayang alas 8 ng umaga sa Tacloban City Astrodome. Hindi lang mga taga-Tacloban na mga job seekers ang tatanggapin kahit mula sa ibang syudad at probinsya. Inasahan naman ng Public Employment Service Office na may ma-hard on the spot. Ito ang initiative ng City Government ng Tacloban at Department of Labor and Employment para matulungan ang mga naghahanap ng trabaho. Magiging one-stop shop ang Mega Job Fair sapagkat inibitahan din ng mga ahensya ng pamahalaan na hindi na lalabas pa ang mga ito para kumuha lang ng mga kailangan na dokumento. Mula dito sa DYV Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Isa pang good news, aprobado na sa Maynila ang ordinansa na dodoble sa buwan ng cash allowance na matatanggap ng mga senior citizen sa buong lungsod. Sa ilalim ng ordinansa, makatatanggap ng 1,000 piso kada buwan ang bawat senior citizen sa Maynila. Itinaas ito mula sa dating 500 pesos na kanila pong natatanggap. Popondohan ang nasabing programa ng kabuang 2.4 billion pesos na ipatutupad na sa susunod na taon. Aba, di mabuti naman. Pangulong BBM, winelcome ang tulong mula naman sa ibang bansa para sa mga sinalanta ng Bagyong Christine. Detalye na balita mula kay Rose Mabiara. Rose, good morning. Tinanggap ni Pangulong Bongbong Marcos ang tulong mula sa mga dayuhang bansa para tugon sa malawakang pagbaha at iba pang epekto ng pananalasa ng Bagyong Christine. Sa situation briefing na pinangunahan ni PBBM, ibinahagi ni Department of Health Secretary Ted Herbosa ang 3 international medical team na handa na para i-deploy sa mga lugar na naapektuhan ng bagyo. Ayon kay Health Secretary Herbosa, planong ipadala ang 30 katao na bahagi ng medical team na may WASH o yung Water Sanitation and Hygiene Facilities sa Bicol at sa Northern
Eastern and Central Luzon. Agad naman itong sinang-ayunan ng Pangulo at sinabing ito ang kailangan ng mga lugar na apektado. Nakita raw kasi ng mga karatig bansa ang lawak ng pinsalang dulot ng Bagyong Christine. Kaya naman sa ngayon, patuloy na nakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Brunei, Indonesia at Malaysia, gayon din sa mga kalyado nitong bansa. Nais naman ng Pangulo na gamitin ang mga Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site para sa mga airlift operation ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay AFP Chief General Romeo Browner Jr., nakikipag-ugnayan na ang Philippine Air Force sa mga counterpart nito sa Estados Unidos na ipadala ang kanilang mga aircraft gamit ang EDCA site. Ang Office of Civil Defense sa gabay ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang kasalukuyang nangangasiwa sa tulong na ating natatanggap mula sa mga international agency. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Rose Babiera. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga din po sa mga taga-Department of Science and Technology. Asa na si Secretary Solidum? Di ba dapat siyang katabi ng Pangulo doon sa mga briefing nila dyan sa pananalasa ng bagyong Sila dapat magkatabi ni si Secretary Teodoro, di ba? At saka si Secretary Solidum. Pero mukhang wala eh. Inagting pa ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR ang programa nitong Bingo for a Cause upang makalikom ng mas malaking pondo ang mga grupo at mga pamahalaan lokal na nagbabalak magsagawa ng fundraising activities. Ayon kay PAGCOR Bingo Department Assistant Vice President Maria Teresa Ocampo, inaprobahan na ng ahensya ang ilang bagong pakete para sa Community Bingo Program. Sa ilalim ng bagong programa, maaaring kumita ang isang organisasyon ng hanggang 50% ng gross ticket sales ng kanilang bingo event sa may pahintulot mula sa PAGCOR. Maaaring magbenta ng ticket mula 100 hanggang 1,000 piso ang mga magpapalaro depende sa package na kanilang pipiliin. Ayon pa kay Ocampo, ang Bingo for a Cause ay magandang pagkakataon para sa mga komunidad at mga samahan na maglibang ng naaayon sa batas habang nakapag-aambag din sa makabuluhang gawain. 49 na makalipas ang alas 4 ng umaga, formal nang natanggap ng Senado ang panukalang 6.352 trillion peso 2025 General Appropriations Bill o GAB o ang panukalang budget para sa 2025. Ito ay matapos na aprobahan ng Kamara ang panukala nitong Setyembre bago mag-break ang sesyon ng Kongreso. Una ng tiniyak ni Senate President Jesus Guerrero, oras sa matanggap nilang bersyon ng Kamara, agarang aayusin ng Senate Committee on Finance ang committee report para rito. Target na matapos ng Senado ang plenary debates na nasabing panukala sa loob ng 2 linggo matapos na magbalik seksyon sa Nobyembre 4. 49 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Hoy, sa ating mga kababayang nakatutok sa ating mga programa dito sa DZRH at sa radyo natin, kumusta na po kayo ha? Ipadala nyo na lamang ho yung inyong mga ayudang gustong makarating po sa ating mga kababayan sa pamamagitan din po ng ating Operation Tulong. Pwede ho ninyo ipadala sa Metrobank, MBC Operation Tulong account 6407-6400-86412. O dili kaya sa Banco de Oro, ang account name MBC Operation Tulong Inc. Account number 0005-0803-5635. At sisiguraduhin ho natin na yan po ay makakarating ho sa mga nangangailangan nating kababayan. Magandang umaga sa ating mga Midnight Singers dyan po sa San Diego, California. Kumusta na po kayo ha? Pag-ibayuhin ho ninyo ang inyong paghahanda para sa inyong nalalapit na concert. Mukhang sa na daw, sa Rizal Park na gagawin ha? Magandang umaga kay Boss Manny, kay Ma'am Cora, kay Sir Art at kay Ma'am Linda at sa kanilang lead vocalist na si Judy Ambao at saka si Tita Lloydsa. At syempre sa lahat ng mga suki natin sa iba't ibang panig ng mundo, magandang umaga po sa ating mga seafarers. Lalong-lalo na dito sa mga naglalayag dyan po sa may bandang Middle East. Ingat kayo. Ohayo gozaimasu sa mga Pilipino dyan po sa Japan. Dr. Kim Tan, magandang umaga po din po sa inyo dyan po sa lalawigan ng Quezon. Ay, magandang umaga din po sa mga Pilipino dyan po sa Hong Kong. Ingat din ho kayo dahil mukhang yan din ang tutumbukin ng bagyong, kung sabagay, hindi pa alis ng par. At para ho naman sa mga gustong magpasalubong sa Pilipinas ng tsokolate, wag na pong imported. Meron po ditong tangerine chocolate
Ito po ay available sa 0919-095-5935. Ano po ang Tangerine Chocolate? Yan po ay branda ng mga magnaniyog at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material na kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon ay nagpuproduce sila ng dekalidad na kakao beans at iba pang mga agricultural products na ginagamit sa pagpuproseso ng Tangerine Chocolate. Aba, mahigit 10 variants po meron ang Tangerine Chocolate na pwede ho ninyong ma-avail. Available sa 0919-095-5935. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin sa Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas pa natin ang ating ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal, but taste and looks global. Sabi po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin. Magandang umaga, Pilipinas! Senator Bato de la Rosa, wala daw alam sa Angel of Death ni Pastor Apollo Kibuloy sa Davao. Detalye ng balita mula kay Raymond Adpa sa RH28. Good morning, Raymond. Wala daw alam si Senador Ronald Bato de la Rosa sa operasyon ng Angels of Death ni Pastor Apollo Kibuloy ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Ito ang armadong grupo na nagsisilbi umanong liquidation squad ni Kibuloy sa mga kumakala sa KOJC. Ayon kay De La Rosa, kahit na noong panahon na siya ang City Director ng Davao City Police, ay wala siyang natanggap na impormasyon ng dito dahil kung may napapatay noon ay hindi naman sinasabi kung ano ang kanilang relihiyon. Siya ay nagsilbi bilang Chief of Police ng Davao City noong 2012 hanggang 2013 sa panahon ni na Mayor Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa hearing ng Senate Committee on Women and Children, kinumpirma ng Philippine National Police at ng isang dating miyembro ng KOJC na may grupong Angels of Death na binuo at pinangunahan mismo ni Pastor Kibuloy. Ginagamit umano itong panakot sa mga miyembro ng KOJC at liquidation squad sa mga umaalis na miyembro at mga taong ayaw sumunod sa kagustuhan ng pastor. Ito si RH28 Raymond Adpas para sa DZRH sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Iginit naman ng isang leader ng House Quad Committee na pinondohan ng nakaraang Kongreso ang kampanya laban sa iligal na droga at hindi ang pagsasagawa ng extrajudicial killings kung saan nasa 20,000 katao ang nasawi. Ito naman ang sinabi ni Manila 6th District Representative Benny Abante bilang sagot sa mga patutsada na bumaliktad na ang mga mambabatas na dati ay pumapalakpak sa Duterte drug war. Iginiit ni Abante na bagamat sinuportahan ng Kongreso ang kampanya laban sa illegal drugs ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pamamagitan ng pagbibigay ng pondo sa ilalim ng General Appropriations Act, hindi umano kasama ang pagpatay sa mga inosente, mahihirap na mga Pilipino. Sinabi pa ni Abante na may mga grupo na hindi nagsalita noon laban sa marahas na digmaan kontra illegal drugs ng nakarang administrasyon na niya'y maaaring persahang pinatahimik ng administrasyon upang o kapag hayagang tumututol sa kampanya kontra illegal drugs. Patihan niya ang media outlets at lahat ng mga tumutol sa drug war, kabilang ang ilang abogado, judge at mga politiko, pinatahimik. At sa halip ay idinawit pa ang mga ito sa operasyon ng iligal na droga. Ayon kay Abante, malinaw na ginamit ng nakaraang administrasyon ang pera ng taong bayan para pondohan ang mga pagpatay ng mga Pilipinong itinuturing na drug suspect. Binasag na ni Senator Amy Marcos ang kanyang katahimikan matapos makaladkad sa mga patutsada ni Vice President Sara Duterte. Kapanayam ng DZRH ay nagundahan ng Presidential Sister ang paglilinaw ng pangalawang Pangulo na magkaibigan pa rin sila at walang away ang dalawa. Idiniin pa ni Senator Marcos na iiwas muna siya sa batuhan ng putik dahil marami pang trabaho na mas malapit sa sikmura ng tao na kinakailangang unahin. Kabilang na niya rito ang latay ng sunod-sunod na bagyo sa mga lokal na magsasaka, hindi maawat na presyo ng bigas at langis. Alam naman daw ng mga mababatas na magkakaroon talaga ng batuhan ng dungis ngayong nalalapit na ang 2025 midterm elections. Pero hindi naman niya hindi inakala ng kapatid ng Pangulo na ito'y mapapaaga ng ganito. Sinabi pa ni Senator Marcos, masakit sa ulo ang away sa politika at ayaw niya itong sausawan pa. Kaya't nagdesisyon nga siyang kumala sa senatorial slate ng administrasyon. Ginawa ni Senator Marcos ang pahayag matapos klaruhin ni Vice President Sara na hindi siya nito inatake at tinuturin pa niya bilang isang kaibigan. Wala
naman, pero alam mo naman, sinasabi ko na nga ba, yan na nga yung sinasabi ko mangyayari, talaga nagkakahagisan ng dungis ayoko sumali sa ganyan, nakakasakit ng ulo, talaga naman. Kaya ako nag-independent, alam ko mauuwi sa ganyan, I knew it was gonna get ugly, but I didn't know it was gonna get ugly this early, ang aga naman po. Kaya ako, medyo iiwas muna ako sa putikan at magtatrabaho muna. Inilabas na ng Commission on Elections ang pangalan ng lahat ng mga party list nominees na sasabak naman sa May 2025 elections. Ipinaskal ito ng COMELEC sa mga pahayagan at mga website upang makita at mabasa ng mga botante. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, ito'y upang bigyan din ang pagkakataon ng sino man na magsumite ng kanilang petisyon upang kansilahin ang nominasyon ng isang party list kung ito'y questionable. Maaaring gawin ang hakbang sa loob ng 5 araw. Samantala, nilinaw naman ng COMELEC na sakaling may makansilang nominasyon ng isang kinatawan ng isang party list ay hindi na ito papayagan na palitan pa o mabigyan ng substitution. At para ho sa ating mga kababayang nandyan po naman sa Central Luzon, diba, sabi nga ni Malo Cabral yung proyekto po ng Washas Realty dyan po sa Sibera Mabalacat, kabilis na bumaba ng tubig. Baha, Aba, ito na pong pinakamurang ready for occupancy unit sa buong housing industry with easiest term, 5% lamang down payment, pwede pang GIBSA. With 20,000 pesos all in down payment, pwede ka na maglipat bahay agad after 7 days na take out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya ano pang iniintay po ninyo, ito pa rin ang pangarap na magkaroon sariling bahay sa presyong abot kaya. Nasa loob po ng township ang simbahan, eskwelahan, palengke, munisipyo at mga grocery stores. Kaya hindi po na kinakailangan bumiyahe pa ng pagkalayo-layo. Napakalapit lang din po nito sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Tawag na sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. At kung ngayon pa ho kayo bibili hanggang Disyembre, may chance pa ho kayo manalo ng bagong kotse. Kaya pagka kayo po ay maswerte ngayong Pasko, bago ng bahay mo, bago pa ang chikot mo. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 1 minuto bago mag-alas 5. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Balik tayo sa mga balita. Maapektuhan ng Bagyong Christine ang produksyon ng palay sa bansa. Ayon sa Department of Agriculture Secretary na si Francisco Chu Laurel Jr., may mga palayan kasing binaha na siguradong maapektuhan ang produksyon. Sa inisyal na datos, umabot na ng halos 10 milyong piso ang pinsala sa sektor ng agrikultura dulot ng bagyo. Pinaka-naapektuhan ang mga palayan sa Region 5 na nasa 209 hectares na taniman ng mais at palay. Ako, marami ho sa ating mga kababayan ang nagkaroon po ng anong tawag natin dito? Adrenaline rush. Pagka ganitong may mga panahon ho ng kalamidad. Pero alam ba natin hindi naman lahat ho ng adrenaline rush nakatutulong para po sa ating kalusugan o sa ating sarili. Kasama natin ngayon si Brian Posadas ng Theoxis Health Ventures para maintindihan ano ang panganib na dala po naman ng adrenaline rush. Sir Brian, magandang umaga. Yan, good morning. Ayan, nakabalik ka na? Galing ka na Naga? Opo, Legazpi ako. Naipit ako sa, na-cancel yung flight ko pabalik. Pero kagabi, natuloy na rin. Pero ang eroplano wala naman sa Legazpi City .
Di ba? Daraga. Daraga. Okay. Pero nasa Legazpi ako. Pero ang nasa Legazpi ka pa ngayon o nasa Manila na? Nasa Manila na ako. Kagabi, nakaland naman yung eroplano from Daraga. Kaya lang hindi kagad kami nakalabas ng eroplano. Medyo mahangin. So, we have to stay at least an hour pa sa loob ng eroplano bago nakaalis. Pero nakalapag na nung 1 hour na yon. Opo, 1 hour nasa loob lang kami ng eroplano kasi medyo magalaw pa yung eroplano dahil mahangin kagabi. Pero safe naman na nakaland. Magaling naman yung piloto. Hindi, ibig sabihin, yung 1 oras na yon, nasa tarmac kayo o nasa taas? Nasa tarmac. Tarmac sa taas, nag-stay kami siguro mga 30 minutes bago kami nakalanding, paikot-ikot sa taas. Tapos nung paglanding, mga 1 oras pa kami na nandun. Kaya medyo nagtagal. Pero, well, finally, nakauwi. Hindi ba mas safe na nandun na kayo sa terminal kaysa sa nasa runway? Habang malakas hindi tayo piloto. Naman, parang walang malapit na tube. So, itinabi ka, alam mo naman, merong may area, di ba? Yung parking nila. Yan, nandun ka. I see. So, anong ginagawa nyo sa loob ng 1 oras? Wala. Pinag-uusapan namin kasi wala. Naghihintay ka talaga. Safety thing naman. Safety issue. So, just have to wait kasi ma-aksidente. At least good news na nakabalik ka na from Bicol. So, doon kayo inabutan ng malakas na buhos ng ulan. Oo, nasa Legazpi ako nung kasagsagan ng malakas na ulan. May training kami noong umaga So nung kinahapunan, talaga nagmamadali na rin kami kasi nagbabaha na yung area. So may mga na-trap na mga participants. Malakas talaga yung ulan. Para alas 4, alas 5, ang dilim na Parang gabi yung dilim niya. So talagang malakas. At least yun, first-hand account na nakita mo doon, Sir Brian. Okay. Marami sa ating mga kababayan, pagka ganitong panahon, dumalas, gugulat sila para silang si Superman. Naaangat yung refrigerator na bubuhat mag-isa papuntang second floor para wag lamang babasa ng baha. Tsaka kahit gaano kabigat yan napapasa nila. Ang tawag dyan ay adrenaline rush. Ano nagtitrigger ng adrenaline rush, Sir Brian? Okay, so ang adrenaline, natawag natin adrenaline rush kasi this adrenaline is released, it's a hormone released by your adrenal glands, So malapit sa may kidney part natin 'yan. In response yan ng body mo when there is stress or excitement. So for example, yun nga, biglang nagkaroon ng calamity. It's not an excitement, it's a stress, stressful situation. So your body has a natural mechanism na magre-release siya ng hormone na adrenaline para magkaroon ka ng fight or flight na response na tinatawag natin para ma-confront mo yung situation na kinaharap mo or yung threat na kinakaharap natin. So the benefit really of your adrenaline is once it's released, that hormone is released in your bloodstream, it increases yung energy natin, yung availability ng energy sa katawan natin, nare-release yan by releasing glucose yan from the liver and fatty acid. So basically, it's also a sugar rush in your body. Yung glucose kasi yung lumalabas, that fuels your muscles para sa intense na physical activity. As this happens also, nag-i-increase yung alertness natin kasi syempre ang gusto natin makasurvive. Natural instinct of tao is to survive in situations like this. Na-enhance yung speed natin kasi yung muscle natin, because of increased flow ng blood natin, nagre-receive din siya ng more oxygen and nutrients, nagiging faster and powerful yung movement. Ito yung sinasabi natin, hakabuhat ka bigla ng ref or kung ano man. Tapos yung speed mo, bumibilis din yan. Tapos kasi yung airways mo, during that time, yung hininga natin, nagdadilate yan or bumubuka yung hingahan natin, yung daluyan ng hangin, nag-open yan, kaya mas better yung breathing efficiency mo and supply. Now, these are all normal body reactions natin during this stressful situation. Nag-i-improve yung blood flow natin, nagre-reduce yung pain, sensory natin, nag-i-increase yung heart rate. However, Kong Angel, ito yung kailangan na maintindihan din natin. Adrenaline happens, dapat mabilisan lang yan. Ibig sabihin, just to respond immediately to a current situation, usually dapat
dapat yan 5 to 30 minutes lang yan, depending on the stimulus. And then, nagbe-breakdown yan quickly in the body natin. Ang problem natin dyan, kaya usually nararamdaman natin, once that stimulus is gone, your body returns to normal state, and feel mo yung residual effects yan. Pansinin nyo yan. After na stressful situation, your body starts feeling exhaustion or jitteriness. No? So parang nag-i-start kang makaramdam na nag-exhaust ka na. No? Ang challenge din dyan, Kong, usually once your adrenaline is released by your adrenal glands, kasabay na nare-release yan yung cortisol, yung stress hormone natin. The cortisol is a longer acting in our body, and prolonged exposure natin sa adrenaline and kasi kunyari humaba yung stressful situation mo, prolonged release of your adrenaline and cortisol in your bloodstream may now cause problem to your health. Kasi nga, hindi normal yun hindi normal na nag-increase yung heart rate natin. Diyan tayo magkakaproblema. Okay. Hinabol ka ng aso. Bumilis ang takbo mo, yun yung adrenaline, ano ha? Yes, yes. Gaya ng isang nabalitaan natin na kaibigan, ano ho, biglang tumaas yung tubig baha sa kanila, nabuhat niya yung refrigerator, pagkatapos niya mabuhat yung refrigerator, inatake siya sa puso. Possible yun. Why is that? Bakit pati atake sa puso nangyayari kapag hindi mo na manage yung sitwasyon? Kasi kung tandaan, ang adrenaline, it increases your heart rate. It increases your blood pressure. Kasi nga, kailangan niyang mapatakbo kagad Yung katawan mo, yung glucose mo, papatakbo yung nutrients, papaikutin niya kagad sa loob ng katawan mo. Kung may bara sa puso ng tao or in any parts of that person, kapag may bara yon, ang mangyayari, yung bara na yon, hindi naman mawawala yun during adrenaline rush. Andun yung bara, kapag mataas yung heart rate, mataas yung blood pressure mo, puputok yun. Kaya nagkakaroon ng mga atake sa puso sa mga ganyang panahon. So anong gagawin mo? Humanap ka ng katimbang. Nagmo-monitor talaga tayo na make sure na nagpapa-check up sa doktor natin para masigurado na wala tayong masyadong mga bara sa puso. Kasi anytime naman, hindi lang calamity can increase our blood pressure and heart rate. Yun yung usual na nagiging problema. Pag may bara, may plaque yung mga vessels natin, hindi yan basta matutunaw pag na-stress ka. Mas magiging problem yan kasi nga, pwedeng pumutok yung ugat. Sabi mo, natural na reaction natin yon. Halimbawa, nasa under threat ka o under stress ka, natural yung adrenaline rush. But can you manage it para wag ka naman masyadong ma-excite? Well, it's how we handle the situation, Kasi nga it's also our brain telling our body, na ay ito yung sitwasyon ko ngayon. We have to do it fast, So kung medyo mabilis yung anxiety natin, mataas yung anxiety natin, nagpanic tayo, that's the time also na mag-increase yung adrenaline natin. So kumbaga ang lagi na sabi, kalma. Yun nga lang, talagang mahirap kumalma kung biglang tumaas yung baha, talagang magpupush yung adrenaline natin. Pero ikaw, kaya ang mahalaga kong siguro, lalo na sa bansa natin, mataas yung probability na meron kang calamities talaga, pag pinag-evacuate kayo, evacuate na. Kasi may anticipation naman para hindi ka mapunta sa stressful na situation. If you can prevent yung mga ganong sitwasyon natin, i-prevent na natin, lalo na dun sa mga kababayan natin na may sakit sa puso, may mga problema sa blood vessels nila, yung mga umiinom ng mga pampalabnaw ng dugo, they have to also ensure na ligtas kayo bago dumating yung calamity. Let's prevent that. At what age mapanganib ang adrenaline rush? Well, habang tumatanda tayo. Kasi habang tumatanda tayo, of course, yung mga body organs natin, hindi yan kagad nakaka-function na maganda. Kasi as it ages, that's normal. So, usually, ang talaga na-expose dyan, those who had chronic conditions already. Yung may high blood pressure na, meron ng mga diabetes. Kasi, tandaan ang nangyayari din, pag nagre-release tayo ng adrenaline and yung cortisol natin, your body also releases glucose in your blood. So ibig sabihin kung diabetic ka,
tapos nagkaroon ka ng adrenaline rush and tumagal yung cortisol level sa katawan natin, yung blood sugar mo mag-i-spike din yan. So that's how it works. No? So kung may insulin dependent na tayo ng mga kababayan, pagka ganito, avoid na natin talaga. Kumbaga, prevention, no? Iwas talaga. Dapat pala kaya sinasabi nga natin, in any situation, stressful man yan, masaya ka man, dapat stop, think, observe, and plan. Breathing. So medyo relax, inhale, exhale ka muna. Hindi pwede masyado kung laging sobrang excited. Alam mo yan. Dapat medyo chill lang. Baka mapabilis. Parang ikaw, nung tinawagan ka, kumusta ka dyan sa Bicol? Okay lang. Stranded kami. Ayos wala. Anticipate mo yan. Actually, nung lumipad ako pa Legazpi, I have the kumbaga nag-anticipate ako na hindi ako makakauwi. So nagdala talaga ako ng mga extrang damit up to 2 days. Apparently it's 2 days. So dapat talaga nagpe-preemptive action ka na, no, ha? Okay. Paano makakatulong para mas maging cool ka ang postbiotic? Saan papasok Sir Brian? During adrenaline rush natin, no? Tandaan, the adrenaline natin, ang purpose niya, yung response natin mas mabilis, no? So, as this happens, no, yung immune system natin is also suppressed. Ano yung sabihin natin? Kasi ang ginagawa ng katawan natin, inilalagay niya yung response natin in the fight or flight, no? So other parts of your actions ng body natin, nasusuppress yan. Kaya di ba minsan parang hindi ako masyadong nagutom nung panahon na to kasi your focus is in the muscles natin, muscle movements natin. So your immune system is suppressed. Yes, nagkakaroon ka rin ng muscle tension. So a prolonged adrenaline in your body and prolonged cortisol during stressful situation, that's where the problem is. So this is where also your postbiotic could help. Kasi your postbiotic, halimbawa, inom ka niyan, ang lagi natin sinasabi, you drink your postbiotic, no, your Ultabio, for example, no, sa 2 beses kada gabi. Kasi what it happens is when you rest, no, kailangan magpapahinga ka. Magdi-deep sleep ka. Pag nag-deep sleep ka, what happens is your body disposes it off, no? Balances everything, ibabalik niya sa normal ulit. Kumbaga, ibababa niya yung adrenaline, bababa niya yung cortisol, which is good for you para hindi ma-experience yung mga negative effects ng prolonged exposure to adrenaline and cortisol. Plus, when your immunity is suppressed, lalo na sa panahon na ito, no, kailangan meron kang katulong na i-activate niya naman yung katawan mo para mabilis na ma-detect yung mga virus and bacteria that comes inside your body para your immune system responds. So this is where our supplementation could help, especially your Lactococcus lactis chain plasma can also help para sa mga ganitong sitwasyon. Siguro kaya kung parang relax lang din. Okay lang yan, kaya yan. Kasi nakakapahinga naman ako na maganda. No? So parang hindi mataas yung cortisol level ko sa katawan. Kaya delayed ba? Ganun lang, hindi ka magagalit kasi wala masyado stress. Kasi bagay, wala ka naman magagawa pagka na-delay na. Akala ko naman cool na cool ka, okay lang ma-delay, hindi ako mag-aalaga ng baby ko ngayong gabi. Hayaan mo naman. Sasabihin ni Mrs. kahit naman nasa bahay ka, natutulog ka lang. Anyway, thank you for joining us, Sir Brian. Basta ang message natin sa ating mga kababayan, i-manage natin ang stress dahil yung sudden surge ng adrenaline sa ating katawan hindi rin makabubuti kung hindi natin kayang i-manage, dahil baka mamaya katulad nga po ng binabanggit ko, nabuhat niya nga yung mga bubuhati niya pataas ng bahay nila, ultimo refrigerator na 6 cubic feet, ayun, siya naman ang nalagay sa sa kahon pagkatapos niyang buhatin yung mga sitwasyon dahil ito po inatake sa puso. Okay lang kung na-manage, kaya lang bad news hindi niya na-manage, hindi na siya na-resuscitate. Maraming ganyan kahit sa mga sunog. Nangyayari yan, Sir Brian, Oo. Ingat, Kaya kung angel mindset din, no? May mga bagay na may control tayo, may bagay na wala. Pag wala ka ng control, hayaan mo na yan. Lilipas din yan, ika nga. Thank you, Sir Brian. Magandang umaga.
Thank you, Kong. Si Brian Posadas mula po sa Theoxis Health Venture. So, again, in any situation, tayo nakokonfront ang isang sitwasyon. Masaya, malungkot, stressful, painful, lagi natin, bago tayo mag-react, hinga muna ng konti. Stop, think, observe, and plan. Kung kinakailangan ng flight, umalis. Kung kinakailangan magstay put, magstay put. Maganda umaga, Pilipinas! 16 na minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Dalawa pong formulation ng family alcohol na pwede nating baunin. Proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung family 70% isopropyl alcohol, specially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manuno yung ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved cologne. Yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 17 minutos mahigala, human malabay ang alas 5 sa buntag. Pilipinas! 21 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Paurong naman tayo. Nagpakawala ng tubig ang 5 dam sa Luzon, bunsod ng malakas na pagulan sanhin ng Bagyong Christine. Ayon sa Pag-asa Hydrology Division, kabilang sa mga nagpakawala ng tubig ang Ipo, Ambuklaw, Binga, San Roque at Magat Dam. Alas 4 ng hapon, binuksan ang Gate 3 ng Ambuklaw Dam, Gate 2 sa Binga Dam at isang gate naman, 3 gates ang sa Ambuklaw. Isang gate naman ang binuksan sa San Roque Dam, gayon din sa Magat at Ipo Dam. Bunsod nito, nakataas ngayon ang flood advisory sa mga dinadaluyan ng tubig, yung Pampanga River Basin, kabilang ang Jaén, San Isidro, Cabiao, Arayat, San Simon, San Luis, San Miguel, San Ildefonso, Candaba, San Simon, Apalit na dyan po sa Pampanga. Ngayon din ang mga lugar kung saan dumadaloy naman ang Agno River System sa Pangasinan. Nakataas din ang flood alert sa Bulac, Maligan at Lake Buhi sa Bicol Region, maging sa bayan o sa mga bayan ng Cagayan. Meron ding flood advisory sa mga bayan ng Bulacan, kabilang ang Norsagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Laridel, Kalumpit, Paumbong at Hagonoy. Bansay sarado din sa pagbaha ang mga bayan ng Benguet o sa mga bayan sa Benguet at Isabela. Si Rose Castañeda mula sa Pag-asa kasama na natin para po sa pinakahuling bulletin sa Bagyong Christine. Grace, good morning. Yes, good morning din po Sir Angel at sa ating mga taga-subaybay. Update nga po dito sa minomonitor natin na si Bagyong Christine. Napanatili pa rin po nito yung lakas nito at bahagya na pong bumilis yung pagkilos nito habang binabaybay pa rin po yung karagatan sa kanluran ng Northern Luzon kung saan huli po itong namataan sa layong 125 kilometers west-northwest ng Bacnotan, La Union. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 95 kilometers per hour malapit sa sentro at bugso ng hangin na umaabot sa 115 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos pa west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour at sa kasalukuyan po meron pa rin tayong wind signal number 2 na nakataas sa Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, maging sa bahagi din po ng Ilocos Region at Central Luzon, maging dito po sa area ng Metro Manila, northern portions ng Cavite, Rizal at mainland Quezon. Samantala, wind signal number 1 naman po sa Batanes, rest of Rizal, Cavite and Quezon, kasama na po yung Polillo Islands, sa bahagi din po ng Batangas, Laguna, Occidental Mindoro, kasama na yung Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, northern portion ng mainland Palawan, kasama na yung Calamian, Cuyo and Kalayaan Islands, Camarines Provinces, Catanduanes, Albay, northern and central portions ng Sorsogon, northern and central portions ng Masbate, kasama na po dyan yung Ticao and Burias Islands. At dahil nga po medyo malaki pa rin yung sakop nito ni Bagyong Christine,
Meron pa rin po tayong wind signal number 1 sa ilang areas sa Visayas, particular na po yan sa Aklan, Capiz, Antique, kasama na yung Kaluya Islands at sa northwestern portion ng Iloilo. Kung saan yung mga areas na nabanggit po natin, makakaranas pa rin po ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Christine. So pag-iingat pa rin po para sa ating mga kababayan. Samantala, sa mga pagulan naman po, meron pa rin po tayong mararanasan ng mga moderate to heavy na mga pagulan sa Pangasinan, La Union, Benguet, maging sa bahagi din ng Tarlac, Pampanga, Zambales at Bataan. So muli po, pag-iingat pa rin sa mataas pa rin po na banta ng mga pagbaha at pagguhon ng lupa. And also meron din po tayong nakataas pa na gale warning sa seaboards ng Luzon maging sa western seaboards ng Visayas, kung saan hindi pa rin po natin pinapayagang pumalaot yung mga kababayan po nating mangingisda, pati na rin yung may mga maliliit na sasakyang pandagat. At ayon nga po dito sa ating latest forecast track analysis ni Bagyong Christine is ito po ay patuloy ng kikilos sa kanluran and lalabas po ito ng ating area of responsibility mamayang hapon. So continuous monitoring po tayo at patuloy pa rin magkantabay sa updates na ipapalabas po ng Pag-asa. Samantala dito po sa Metro Manila maging sa mga nearby areas po is meron pa rin po tayong mararanasan ng mga light to moderate at kung minsan po ay mga malalakas na pag-ulan, but generally is hindi na din po ganun kalalakas yung mga ulan na mararanasan po natin kumpara po nung kahapon ng mga pag-ulan. But then, pag-iingat pa rin po sa posibilidad ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At yan po muna ang latest dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa. Grace Castañeda, magandang umaga po. Maraming salamat, Grace Castañeda mula sa Pag-asa. Pero alam ho ninyo, isang kagandahan dito po sa Metro Manila, no? Bagamat may mga pagtaas ng tubig na naranasan dahil nga po sa tuloy-tuloy na pag-ulan mula po kahapon hanggang kanina madaling araw, hindi ho ganun kalakihan ng tubig, ha? Bumaba, mabilis din humupa, ano ha? Basta maganda talaga ang drainage system, nag-improve yung drainage system, hindi talaga magtatagal yung tubig na naiipon, ano, kahit gaano pa kalakas ang buhos ng ulan. Kaya lang talagang dito sa mukhang sa tawag dito, Bicol, hindi umubra yung kanilang mga inilatag na mga flood control project, ano ha? Dapat mag-aral sila sa mga engineer ng Westchester Realty. Kasi sa Sibera talagang hindi, kahit na magdilubyo na, hindi pa ho binabaha. Ay, bakit ganun? Ayun, eto pala. Magandang umaga, Pilipinas! Bangkay na lalaki natagpuan sa Maytunian River sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Alamin natin kung bakit na nalunod. Alamin natin mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, anong nangyari dyan? Buntag Kuya Angel, hanggang ngayon ay wala pang pagkakilanlaan ang nabuta sa pulis sa lalaking nakikitang nakalutang sa tapat ng pumping station sa Piscador Street dito sa may barangay Pagpulasi sa Nabutas. Ayon kay Police Colonel Mario Cortez, isang Richard na rin doon, ang isang mag-iista at isa pang kasama nito nakakita sa biktima sa kasagsagan ng ulan na kagabi. Ang biktima ay tinatayag sa 50 to 20 years old Kuya Angel na nakasuot ito ng itim na t-shirt at checkered na pulang short. Base sa report ng SOCO, wala umanong palatanda ang pinahirapan itong ang katawan ng biktima. Posible ay niyang galing sa ibang lugar ang biktima at inanod lamang ito sa lugar. Kasalukuyang tinatabi ng dalawang mag-isda ang kanilang bangka dahil nga sa lakas ng ulan at hangin nang tumabad sa kanila ang bangkay nitong lalaki. Sa ngayon Kuya Angel, tahimik na. Kabaliktaran sa napakalakas na hangin at ulan nitong magdamag. Pero alas 3 pa lang kaninang madaling araw hanggang sa mga oras nito, biglang tumahimik yung kapaligiran, pero makulimlim bunti. Pero yung mga bahang lugar dito sa may Caloocan, sa may bahagi ng dagat-dagatan, ay mabilis na humupa maliban lamang ko yung doon sa harap ng Northern Police District na talagang umapaw yung tubig sa creek na harap nitong mismo headquarters ng PNP at iba pang barangay, lalo na sa Barangay 8 at Barangay 12. Edwin Duque nagulat sa Nisa Rezo na sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat Edwin Duque. 29 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Ay baka kayo
kulang sa pahinga, stress, pagod at saka puyat. Mag-Ultabayo. Panlaban ho natin yan sa stress, pagod at puyat. Ang Ultabayo po ay nagtataglay ng Lactococcus lactis strain plasma o postbiotic. Inaral po niya ng madalubhasa sa Japan sa napakahabang panahon. At ang bawat kapsula po ng Ultabayo nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya napaka-potent po siya para itaboy ang mga toksin sa ating katawan. Ano bang ginagawa niyan? Ina-activate po yung PDC nga, yung commander ng immune system natin, yung plasmacytoid dendritic cell pagpasok sa katawan, kung kaya't naitataboy ang mga toksin sa ating katawan habang tayo po ay natutulog. Pero wag natin kalimutan, ang Ultabayo po ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Joann's Pharmacy, Curamed, Amesco Drug at Pasmed Pharmacy. Available din po sa Lazada at Shopee. Ang Ultabayo po ay rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified, kung kaya't ito'y nirerekomenda ng mga doktor. Maganda umaga, Pilipinas! 5:30 ang oras sa buong kapuluan. Umaga, Pilipinas! 5:34 ang oras sa buong kapuluan. Tinatanong nila, nasan na daw ba yung mga mahiwagang flood control projects? Sabi ho, yung mga pagbaha na yan at saka yung buhos ng tubig na dala po ng Bagyong Christine, hindi kayang mapigilan ng flood control project. Ba't pa tayo naglalaan ng pondo para sa flood control project? Wala naman palang silbi pagdating mo na. Ay, sus, may Ginoo. Naawa tuloy ko sa presidente. Sabi niya, the worst is yet to come. Anong gagawin natin? Mr. President, you fire those people na dapat sana ho ikatabi ho ninyo at nagbibigay ho sa inyo ng gabay. Ala doon yung mga dapat na sumagot Ganda umaga kay Secretary Renato Silidum. Kayo pala ang Secretary ng DOST, ng Department of Science and Technology. Mahiwagang tunog! Ito na lang muna ang ating mahiwagang tunog. Nagkakahalaga ngayon ng 15,000, 15,000 piso po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Di ba parang tunog talaga ng palanggana, ano ha? At natabo na ginagamit natin pagka naliligo tayo gamit ang Shield Mat Soap. Hindi po siya palanggana. Yan. Basta something metal. Ano? Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Muntik-muntikan na ho itong napanalunan kahapon. Kaya dyan na muna yung ating clue. Ano? Para magkaroon ng chance pa yung ating mga suki na makapagpadala pa ng kanilang mga sagot. Ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format ng pagte-text, empty space, name slash, other slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangang meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas! Pinuri naman ni Senator Bongo ang pahayag ng Korte Suprema na aaksyonan na nila ang petisyon laban sa paglilipat ng 89.9 billion pesos na pondo ng PhilHealth bago pa man ang oral argument na nakatakda pa sana sa Enero ng 2025. Si Senator Go ang chairman ng Senate Committee on Health and Demography, nakabilang sa mga unang pumunuan sa kontrobersyal na paglilipat ng pondo ng PhilHealth. Sinabi ni Senator Go na ang pagprotekta sa pondo ng public health ang nananatiling pangunahing prioridad, lalo na't may kinakaharap ring hamon sa pag-access sa paghatid ng serbisyong medikal ang marami nating kababayan. Ipinahayag ng Korte Suprema na sa pamamagitan ng tagapagsalita nitong si Attorney Camille Sue Meiting, posibleng aksyonan na ang motion para sa temporary restraining order sa nabanggit na hakbang bago pa man matapos ang taon. Binanggit din sa motion ang ilang issue ng technical malversation at pandarambong bilang pangunahing dahilan kung bakit dapat mahinto ang paglilipat ng pondo. Rumagasan tubig na may kasamang lupa at bato mula sa bundok ng Natunin Mountain Province, bunsod ng Bagyong Christine. Nagkaroon din ng soil erosion sa Gonogon at sa Sitio Tiktik Buntok Baguio Road. Dahilan para hindi madaanan ng mga motorista ang isang linya ng kalsada. Nagtalaga naman ng Bontoc Emergency Operation Center ng mga tauhan para magsagawa ng clearing operation kahit gabi. Pinapayuhan ang lahat ng mga motorista na iwasan dumaan sa landslide-prone area tuwing masama ang panahon. Hindi naman pala okay, nasa linya na natin si Signal Parosa kasama ang DCRH Operation Tulong.
Nasa Camarines Sur sila ngayon na RH52. Edniel, kumusta kayo ngayon dyan? Magandang umaga, Kuyang Angel. Sulaklolo sa atin itong Special Action Force sa gagawing feeding mission ng DZRH at MBC Operation Tulong para sa mga kababayan natin na ipit sa baha sa Camarines Sur. Bunsod pa rin ang bagyong Christine. Hindi na mawalan Kuyang Angel ligay kagabi at inaasahan natin maitutuloy natin ngayon ang misyon. Ayon kasi kay Police Major Marvel Cueva na Provincial Mobile Force Company, baha pa rin yung mga bayan ng Milaor at San Fernando na madadaanan mula sa Poco papasok doon sa kabisera ng Naga. Sa direktiba ni Police Regional Office 5 Director, Police Brigadier General Andre Dizon, nakakasama ng Operation Tulong ng DZRH, itong mga naglalakihang Ural Truck personnel, ang Mobile Force Company para suyurin yung mga hindi pa rin madaan ng highway at iba pang mga lugar sa mga napanggit na bayan. Hating na din ako yung Angel dumating dito sa Camp Second Lieutenant Carlos Rafael Paz Imperial. Ang team ng DZRH mula Manila matapos ma-stranded dahil sa parehong problema sa mga bangkas at puro lang sumaklolo sa atin 8th Infantry Division ng Philippine Army sa Quezon dahilan para matuloy yung target natin na pagpapakain ngayon sa 9,000 Edniel, talagang bumigay na yung linya ni Edniel, ano ha? Pasensya na ho, talagang masama talaga yung linya ng komunikasyon dyan sa area na kinaroroonan nila Edniel. Paka-establish mo na lang, wala ba yung sat phone? Hindi nila nadala yung sat phone. Samantala, DSWD nag-deploy ng Mobile Command Center na nagbibigay naman ng psychological aid sa mga binagyo. Ako, isa pa ito, dapat na mahalaga ding mapagtuunan ng pansin yung psychological aid para sa mga biktima ng kalamidad. Detalye mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle. Kuyang Angel, nag-deploy na ang Department of Social Welfare and Development ng Mobile Command Center sa Naga City para sa mga sinalanta ng Bagyong Christine. Libreng makakokonekta mga bakwit sa Wi-Fi at makapag-charge din sila ng kanilang mga cellphone at ng iba pa nilang mga gadget. Ayon sa DSWD, layo nito makapag-update ang mga biktima ng bagyo sa kanilang mga mahal sa buhay na naroon naman sa ibang lugar. Mayroong satellite internet connectivity, power storage, mga generator, radio communication system at computer ang nasabing Mobile Command Center ng kagawaran. Malaki rin daw itong tulong para sa real-time at maayos na komunikasyon upang mabilis ding marespondihan ang mga apektadong individual. Nagtatagda namang magsagawa ang DSWD ng psychosocial first aid session sa iba't ibang evacuation center sa buong Pilipinas. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Giselle Ricaport na. Ayan, sabi nga nung mga veteranong politiko, kapag may kalamidad, may oportunidad. Ay, depende ho sa inyo kung paano ninyo interpret yan. Kapag may kalamidad, may oportunidad. Oportunidad na tumulong. Oportunidad na magpakita ng kabayanihan. Diba? Mindset lang ho yan. Oportunidad na kumita. Given yan. Sinuspindi muna ng Land Transportation Office ang bagong kautusan na nagpapataw ng malaking multa sa mga nagbebenta at bumibili ng mga segundamanong sasakyan na hindi inireport sa ahensya ang transaksyon. Ang pahayag ay nakapost sa Facebook page ng Land Transportation Office, permado ng LTO Chief at Assistant Secretary na si Attorney Vigor Mendoza II. Ang naturang memorandum ay may petsang October 23, 2024. Nagsususpende sa implementasyon ng Administrative Order number BDM 2024-046 na inilabas naman noong Agosto. Ayon kay Mendoza, layo ng suspensyon sa implementasyon ng bagong batas o patakaran ng vehicle ownership na mabigyan ng mas maraming panahon ng mga stakeholder na magbigay ng kanilang opsyon o mga opinyon upang mas mapahusay ang pagpapatupad ng naturang polisiya. Epektibo ang memorandum sa suspensyon ng mga vehicle ownership nito pang October 25. Ngayong araw na ito, inuutos din ni Mendoza sa mga kinaukulang opisyal maglabas ng panibagong AO na makakasama ang mga mungkahi ng iba't ibang stakeholders. Ayan, ayos. Huli man daw at magaling, huli pa rin. At marami din ang mga nahuli na at nakutongan pa. Magandang umaga, Pilipinas! Balikan natin ang Operation Tulong kasama si Edniel Parosa, RH52. Edniel. Kuya Angel, ating gabi nga dumating dito sa Camp Second Lieutenant Carlos Rafael Paz Imperial sa Camarines Sur. Itong team ng DZRH Operation Tulong mula Maynila matapos tayong ma-stranded gapon
dahil sa problema sa mga bahang kalsada. Mabuti na lamang sumaklolo sa atin yung Philippine Army sa pamamagitan ng 8th Infantry Division dahilan para maituloy itong target na pagpapakain sa 9,000 katao. Initial pa lamang itong bilang. Dito pa lamang yan sa probinsya ng Kamsur. Magdamag Kuya Angel na naglutot na ganda itong ating team ng DZRH Operation Tulong, mga breakfast, hot meals, katawang ng kapulisan at ayon, all set na Kuya Angel. Pagtaas ng sikat ng araw dito sa probinsya, kung kailan mas ligtas, syempre, ay isasagawa na natin itong misyon sa pangunguna ni DZRH Anchorwoman, Lady Nauan at syempre ng ating kapulisan, SAP troopers, dito pa rin sa probinsya ng Camarines Sur. Ito si Edniel Parrosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Edniel, hanggang kailan kayo dyan? Hanggat maubos itong una nating dala kasi ang first round, Kuya Angel, na initially ay 9,000 katao na mapakain sa iba't ibang bahagi kung saan man kami maabot dito sa may from Kamsur at kung saan man abutin dahil ang target natin ay Naga City Pero ngayon, considering na mukhang dumarating yung donations ng ating kababayan, lalapat naririnig yung ating efforts dito ay ang sinasabi ni Anchorwoman na nagpe-prepare lang ngayon, hindi ko malapitan, ay mukhang mag-extend tayo at yun ang plano at mas marami pang tao ang maabot dito sa Kabikulan. Ingat ha kasi hindi nga kagandahan yung balita kanina na mukhang nag-reloop itong si Christine, ano ha? Papalabas na ng Pilipinas pero mukhang magre-reloop din ngayong weekend. Gano'ng karami kasama natin? Dito sa Quezon hanggang sa Bicol area mula pagpasok natin kahapon, walang puknat yung ulan At ngayong pag-isig natin ng ngayong umaga, ngayon pa lamang ulit nagpakita yung haring araw. Ibig sabihin, ganong katagal yung inulan talaga ng dala ng Bagyong Christine at ina-expect natin, sabi na nga rin ng mga residente at naging ng mga polis na dito naka-assign na matagal na, ay inaasahan na bababa pa lang din yung tubig mula doon sa mga kabundukan. At sana ay wag siyang magdilang anghel sapagkat ang pinangangambahan, tumaas pa yung tubig doon sa mga areas na binabagit natin na may bahana. Okay, sige. Angel, ingat kayo dyan ha. Maraming salamat at maraming salamat po sa ating mga volunteers na kasama dyan po sa operasyon na yan ng Operation Tulong. Salamat po. Maganda umaga, Pilipinas! Pero sana naman wag nang tumuloy sa pag-reloop tong si Christine dahil may panibagong sama ng panahon pa namang paparating din. Towards the weekend daw po inaasahan na papasok din sa PAR yung pong panibagong sama ng panahon. Alam mo ninyo, effective tayong magdasal effective ho tayong magdasal. Kaya dapat dagdagan ho natin yung ating panalangin na wag sana nang tumuloy yung panibagong sama ng panahon. Maganda umaga, Pilipinas! Ay, susme, para ho sa ating mga kababayan pambalik ho ng Pilipinas, muli ang ating pong pakiusap, huwag na ho tayong magpasalubong po ng imported na tsokolate. Meron pong tangerine chocolate na produkto po ng mga magniniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung po mga planting material ng kakao galing Davao. Pinakot po yan para maitanim ho sa ilalim ng mga nyugan, kaya ngayon nagpuproduce sila ng dekalidad na kakao beans. Yan ho ang pinaprocess para maging tangerine chocolate. Siyempre, nandyan din po yung iba pang mga raw materials na ginamit po naman para sa pagpuproduce ng mahigit 10 variants ng tangerine chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. At sabi nga po ni Dr. Helen Tani, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas po natin ang ating loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas po natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate 100% gawang atin, gawang lokal, but taste and looks global. Maganda umaga, Pilipinas! 47 na makalipas ang alas 5 na umaga. Sampung minuto na lamang bago po mag-aces ng umaga. Sa ating po mga kababayan dyan po sa Binangonan, Rizal. Silipin din ho ninyo yung St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon dyan po sa Binangonan. Meron po silang model townhouse na Bianca. Yan po ay 2-story house na meron pong balcony. May 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig Financing at less than 20,000 pesos a month. 30 years to pay. Tawag po kayo sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Ulitin natin 0917-719-7908.
Bukod po sa mga amenities sa paligid po ng St. Monique Ballet, ang isa pang maganda rito pagkagising ho ninyo at gusto ho ninyong sumalubong ang magandang sikat ng araw, ang sasalubong ho sa inyo malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin. Yan po ang St. Monique Ballet. Wala pang katiyakan kung tatalo naman ang dating Pangulong Digong Duterte sa investigasyon ng Senado hinggil sa war on drugs ng kanyang administrasyon sa Lunes, October 28. Ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel na siyang itinalagang chair ng Senate Blue Ribbon Subcommittee, nag-aalangan daw si dating Mayor Digong na dumalo sa hearing. Pero ang sabi ho ni Pimentel, mas mabuting hintayin na lamang ang Lunes kung talagang darating ito o hindi. Sa panig naman ni Senator Ronald Bato de la Rosa, paulit-ulit nitong binabanggit na personal umanong dadalo sa hearing ang dating Pangulo. Batay ito sa kanilang pag-uusap noong nakarang weekend habang siya'y nag-iikot naman sa Davao. Binigyan din pa ni de la Rosa, excited siya sa hearing dahil mabibigyan na siya ng pagkakataong idepensa ang sarili sa mga kasasyong may kinalaman sa war on drugs. Yan din ang matanong ng personal ang mga testigo laban sa kanya gaya ni na Colonel Joby Espinido at Kerwin Espinosa. Handa naman si Senator Bato de la Rosa na matanong din hinggil sa war on drugs. Kaugnay ito ng magaganap na hearing ng Senate Blue Ribbon Subcommittee sa Lunes, October 28. Ayon kay Senator Bato, dadalo siya sa hearing hindi lamang bilang isang senador at miyembro ng komite kundi bilang isa ring resource person. Kaya't hindi daw niya mamasamain kung tanungin siya ng mga kapwa senador hinggil sa ikinasinalang kampanya laban sa iligal na droga. ₱53 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Mayor Sene Mendoza, magandang umaga po sa inyo. Ganun din kay Professor Andy Pereria at sa lahat ng ating mga suking nakatutok ngayon. Magandang umaga ho sa mga judges na nandyan pa rin ho sa Iloilo. Pauwi pa lamang ho sila ng Maynila para ho dumalo doon sa natatapos lamang na taunang komperensya ng mga Philippine judges. Good morning po sa inyo. Sa mga taga Marinduque, kumusta din ho kayo? Aminado naman ang Land Transportation Office na may problema talaga ang administrative order na nagpapataw ng multa sa late transfer of ownership ng mga segundamanong sasakyan. Sa panayam ni Anthony Taberna at Jerry Baha ng programang 2x2, sinabi ni LTO Executive Director Greg Pua na itong dahilan kung bakit sila nagdesisyon na suspindihin muna ang katusan. Base sa bagyong memorandum, inaatasan ang Executive Director na gumawa at magsumite ng revised order alinsunod sa konsiderasyon ng iba pang mga stakeholders. Una rito, inulan ng batikos ang naturang administrative order ng LTO dahil sa multang aabot ng 20,000 pesos sa seller at buyer dahil sa late na registration ng sasakyan. Pero hindi yan ang punto dun Attorney po, ang pinakamalungkot pa dito, yung pinagpipilitan po ninyong retroactive. Baka nakakita ng multang papatawan mo pati doon sa mga nakalipas na mga pagkukulang dapat pinag-aralan mo ng mabuti yan bago ho ito nagdulot pa ng init ng ulo ng ating mga kababayan. Maganda umaga, Pilipinas! Hoy, suspendido rin ngayong araw na ito, Biyernes, ang implementasyon ng number coding. Dahil pa rin sa pananalasa ng Bagyong Christine, nag-abiso ng Metropolitan Manila Development Authority na suspendido ang color coding dahil nga po sa suspendido rin naman ang pasok sa lahat ng mga tanggapan ng gobyerno at klase sa lahat ng antas para yan sa buong Luzon. Mula pa ng Miyerkules, ala pong number coding Umabot ng halos 30 national roads sa Calabarzon ang lubusang naging impassable dahil naman sa Bagyong Christine. Sabi ni Secretary Manuel Bunuan, 29 na national roads sa Calabarzon ang napuno ng tubig baha. May mga nagsimtumbahang puno at mga sanga. Diyan pa man, tiniyak naman ng kalihim na aabutin lamang ng 1 hanggang 2 araw ang kanilang clearing operation sa mga paunahing kalsada oras na humupunga na ang tubig baha.
4 na minuto na lamang bago po sumapit ang ACS na umaga. Tiniyak naman ang Department of Social Welfare and Development na walang magiging problema sa supply ng family food pack sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Christine. Iniulat ni Secretary Rex Gatchalian na bago pa man tumama ang bagyo, may 2 milyon ang nakahandang family food packs na sa ngayon ay 100,000 pa lamang ang nababawas. Yan pa man, inaasahan tuloy-tuloy itong mababawasan sa sandaling kumuha na ng karagdagan supply ang mga lokal na pamahalaan sa mga apektadong lugar. Pero sabi naman ni Gatchalian, sinisiguro niyang hindi mauubusan ang supply ng pagkain dahil agad naman itong pinapalitan. Meron na. Ala pa rin. Okay, sige. Thank you. Maganda umaga, Pilipinas! Samantala, abot naman sa 17 air assets ang ipapadala ng gobyerno para tumulong sa mga relief operations sa mga lugar na binayo ng Bagyong Christine. Ayon kay Direktor Edgar Posadas ng Office of Civil Defense, nakapreposisyon na sa Villamor, again din sa Cebu ang mga sasakyang panghimpapawid na gagamitin sa mga nabanggit na misyon. Sinabi pa ng opisyal na agad nalilipad ang mga air assets kapag nag-improve na ang kalagayan ng panahon. Inaasahan yan ngayong maghapon. Tiniyak din ni Posadas na patungo na sa Bicol at iba pang mga lalawigan na sinalanta ng bagyo ang iba't ibang uri ng tulong mula sa gobyerno. Aabot naman sa 400,000 customer na Meralco ang nawala ng supply ng kuryente. Epekto pa rin ng Bagyong Christine. Ayon sa Meralco, patuloy na lang sinisikap na maibalik naman ang supply ng kuryente. Kabilang sa mga apektadong mga consumer ay nasa Laguna, Cavite, Rizal, Quezon, Batangas, Metro Manila at Bulacan. Dala daw po ito ng malalakas na hanging dala ng bagyo na nagpabuwal sa mga puno at mga poste ng kuryente. Pagtiyak naman ng Meralco, ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya upang maibalik ang supply ng kuryente sa lalong madaling panahon. Paano po? Susunod ang 2x2 at ang ACS Balita. Angel po si Angelo Palomar sa iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Magtanim tayo ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Alam mo ninyo, isa yan sa pinaka-epektibong solusyon kung gusto nating mabawasan ang mga pagbaha o pagragasan ng tubig galing po sa mga bundok. Ibalik po natin ang sigla ng ating mga gubat. Simulan po natin sa pagtatanim ng kawayan. Ang ating quote of the day ngayong araw na ito ay galing po sa American composer na si Duke Ellington. Ang sabi niya, a problem is a chance for you to do your best. Pero doon sa mga hindi ginagawa ang kanilang best, Mr. President, at ala dyan sa mga briefing ho ninyo, na salip na ginagabayan ho kayo, pinakamaganda, tsugiin nyo na, sipain nyo na, palitan nyo na. Maganda umaga, Pilipinas! 1 minuto na lamang, ACS na umaga.